Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday night. Grabe, grabe, grabe. Grabe mga lodi. Merong mga naiinis pero merong mga natupad ang wish. Natupad ang wish. Grabe to, mga idol, no? So ito, mag-news tayo. Punta muna tayo sa chart natin, mga idol, na. So ito yung sinasabi ko na natupad yung wish. Kasi yung iba, syempre, oh my God, no? Talagang tulad ko, nagbudega ako dito banda. So, nung nag-drop to, medyo nalungkot ako. Pero, naisip ko, nung galing dito yung chart, yung candle, mga lodi, nas lumipad, parang naisip ko, sayang, hindi ako nakaposition dito sa part na to, hindi ako nakaposition dito sa part na to. Una dito, syempre, sayang hindi ako nakaposition dito. Nakaposition tayo dito alam ko nakaposition ako dito lumipad, nag-take profit tayo. Tapos parang isip ko, sayang, no? Kung nag-position ako dito, profit ako dito ngayon. So, kung pwede lang bumalik. Parang ganun, di ba? So, meron mga natupad yung wish. O, ayan na. Mga lods, no? Ganito yan eh. Once na nagda-drop yung market, tapos di ka position lumipad, i-wish mo na sana nakaposition ako doon. Pero alam mo ba kung ba't di ka nakaposition doon? Kasi takot ka. Kumbaga, meron kang fear. Meron kang fear, uncertainty, and doubt na baka lumaglag pa siya ng sobra. Kaya, nung nalumipad na, naiwan ka na. Parang inisip mo, ay, ano ba yan? Sana position ako doon. Napangina kasi ako ng loob eh. So, ngayon, andito tayo. Although, hindi pa ako magpo-position mga lodi, no? Hindi dahil hindi ako takot. Wala na akong pang-position. Ang natitira na lang sa akin is $21. No? In-out ko kasi. So, nag-iipon pa tayo. Baka bukas ako makaposition. Mga idol, ano ba? O kasi wala pa, na-delay yung sahod ko. Na-delay yung sahod ko sa YouTube eh. Mga lods eh. So, once na sumahod ako, ayan, bukas yun. Sana bukas. Dapat nga ngayon eh. Kaya lang wala pa. So, sana bukas ng umaga makaposition tayo pag lumabas yung sahod ko. Malit lang naman sahod ko, mga idol eh. So, puposition tayo niyan. So, sa ngayon, sana inisip ko, bukas sana mga nandito na siya eh. Sa baba na siya. Doon, sa baba na siya. Para makapag na tayo. Kasi ito ang pinakamababa, mga idol, no? 1.8. Kita nyo? 1.8 yung pinaka bottom natin ngayon, no? So, kung maaabot man yan, it's a gift for me. No? Sana bukas may pan-trade na ako, mga idol. So, ayun yung hinihintay natin. Sana nga umaga para kasi kaya lang kasi usually ano yun dumadating yun after lunch eh. Kakainis. Sana umaga. Sana hindi pa lumipad. So, ayun ito yung natin, chart natin ngayon. So, bumaba pa siya ng $2. Actually, muntik na siya mag-under $2 pero nag-bounce. No? Nag-bounce siya dito. Sakto sana yung inilagay nating no? Range dito. Ayan yung pinaka niya, nauntog siya sa support diyan eh. Ayun yung ginuhit natin kanina eh. Yung kumpul na yan. 'Di ba? So, pumasok na siya dyan, mga idol. Anong mangyayari ngayon? Walang nakakaalam, no? Ang dami na, alam nyo, syempre, dahil nga yung mga bear, yung mga bull, magkakaiba ng TA yan. For me, sa tingin ko, yung magkakaiba sila ng bias. Meron mga nagko-comment sa atin na, syempre, siguro mga, I don't know, siguro bias nila ngayon is drop, no? O bear market. So, syempre, ano yan? Marami magagaling ngayon, no? Marami magagaling ngayon. Usually ganyan naman talaga lagi, no, lalo na pag bull market din. No, nung nakaraang bull market, naalala ko nung palipad yung market, lahat matatalino eh. Lahat puro expert. Lahat puro expert. Mag-long tayo dahil bull market. May kita mo syempre mananalo sila kasi lumilipad yung market eh. So, lahat sila mga expert. Nung nag-bear market na, nawala yung mga expert. Nawala yung mga expert eh. So, ngayon, ang naglalabasan ngayon is yung mga expert sa bear. Ayan, sa tingin. Sana makatulong sila sa atin.
No, andiyan, ang daming mga bear ngayon, no, na nagsasabi na bear na, ganyan, no, tagal niya. Pero ako, sa ting ako, ang sagot ko diyan is walang nakakaalam, no? Walang nakakaalam. At unang-una, ako, ang kumbaga, ano ba yun? Ang hirap sabihin na, anong klaseng trader ako, ganyan. Ang klase ng trader ko, ang hirap ng ano, Tagalog dun, ha? Na kumbaga parang ibang paano kaya ano yun? Ganito kasing klaseng trader ako eh. Scalping ako, kumbaga sa maliliit na galaw ako. So hindi masyadong importante sa akin kung bullish o bearish yung market kasi pwede rin naman ako mag-short. Mga idol, pag nararamdaman ko no na napabagsak yung market, pwede tayo mag-short. Marami akong short na panalo din. Mga idol, no? Marami rin tayong long na panalo, marami rin tayong long na ta. Actually, mas marami pa nga tayong short ko na panalo eh, ng mga nakaraan eh, kaysa sa long eh. No, pero ngayon, kasi siguro yung iniisip ng iba is nakakapagtaka nga eh, no? Yung iba ka naman, yung mga bear, sinasabi nila bear na, ganyan. Pero, it doesn't matter naman kung long term ka eh. Kung long term yung ano mo, yung plano mo sa buhay eh. 'Di ba? Kung long term ka, okay lang 'yun. Mas maganda nga 'yun para nakapagbodega ka eh kasi nagkakaroon ng opportunities mga idol na mag-profit ng malaki sa bear market, hindi sa bull market. 'Di ba? Lagi niyo tatandaan 'yun. Wala namang yumayaman na nag-invest sa to the moon eh, habang lumilipad eh. Lahat yan, nagsimula sila sa bear o nasa baba yung market. So ngayon nasa baba yung market, ito yung mga opportunity ngayon na pwedeng mangyari, no? Na pwede nating i-grab. 'Di ba? So pwedeng mas bumaba pa to, we don't know. Mga idol, kaya nga may tinatawag na DCA, no? O sa atin PCA kasi peso cost average tayo, hindi dollar cost average. 'Di ba? So, masyadong seryoso yung iba dyan sa comment section na hindi ko na, ewan ko kasi ako pagka ganun, mga lodi, okay lang naman yun eh, na syempre, ako kasi positive ako lagi, lagi eh. Hindi ako hindi ako na masyadong negative, no? Kung magkakaroon man tayo ng bear market, yayakapin natin ng malupit yan. Di ba? Hindi natin yan, hindi porket bear market, kapag ikaw naapektuhan ka ng bear market o ng bull market, ibig sabihin, hindi mo alam yung pinasok mo. Yun yung for me, ganun. No? Kasi once na pumasok ka sa crypto, dapat alam mo na merong dip at merong uptrend na malupit. Di ba? So ngayon, nandito tayo sa dip, for me, opportunity to para mag-imbak eh, mga loads, or para mag-trade. Bukas, kung sakaling kasi alam, makahapon pa talaga yun. So, pwede ako magbudega ulit bukas at pwede rin ako maglabas ng pang-trade ko bukas. No? So, good sa akin yun, mga idol, no? Na-delay eh. Pero ngayon, actually ngayon, parang gusto kong itaya itong aking $21 eh. Maya-maya siguro. Titignan natin, mga idol, no? Pero sa akin kung long-term holder ka, alam mo yung pinasok mo, hindi mo kailangan malungkot ngayon. Di ba? Bakit ka malulungkot? Kulit mo pala nun. Ito. Breaking. Exchanges and treasury companies are dumping Bitcoin ahead of Trump's speech today. Binance sold 6,000, Coinbase 3,000, Wintermute 1,000, Gemini 5,000, and Kraken sold 1.2 BTC. Massive insider dump. The news won't be bullish, sabi dito, no? Insider dump, sabi dito, well, time to pay the reality TV star din, sabi. LOL, sabi dito ni Alpha Pride. This is classic. This is classic, sabi niya. They always try to flush out over leverage longs before bullish news drop, sabi. The moment the opposite announcement comes out, all of the overconfident short traders get liquidated too. Sabi, it's a double harvest, sabi dito. People forgot one thing. The derivatives market is enormous and no exchange or market maker will let unchecked leverage run wild. The open interest alone is big enough to influence how these players behave. If they don't trigger forced closes on extreme long or short positions,
they risk blowing up themselves, no? Because when you take 10x long or short and make insane unrealized gains, where do you think that money comes from? Someone has to pay it. Tama 'yon, no? Yung pinapanalunan mo kapag naglulong ka, talo yun ng mga nag-short, di ba? Ganun yun. Exchanges, market makers, and liquidity providers aren't charities. They protect themselves first. When traders get greedy, the system recalibrates every single time. So, laging nagwawagi. Kumbaga sa sugal, laging nananalo yung house. Diba? Parang gano'n. Yung mga player, may panalo, may talo, di ba? Ganun yun eh. Looks like they're clearing risk before the headline. Oh, ayan ha. So parang sinasabi dito mga lodi, nang pa-flash out daw sila. Bro, those are outflows, not sales, sabi niya, no? Kinorek siya dito. Exchanges aren't dumping, the reserves are getting drained because people are withdrawing to self-custody. Oh, ayun naman yung opinion niya dito. Binance BTC reserves just dropped from 600k to 575k in a month while price went from 110 to 86k. That's textbook accumulation. Supply getting squeezed off exchanges exactly when price dips. Less coin on exchanges equals way less future sell pressure. This is bullish as hell, not bearish. So, sabi niya. So, hindi raw to binibend, kumbaga hindi nila dinadump. Siniself custody nila yung mga coins o yung Bitcoin. Ganun yung sinasabi ni ano dito, ni sino ba 'yan? Wala. Ito. Si Donnie Bravo. Kaya hindi to bearish, bullish to. Ganun yung sabi niya diyan, mga idol, no? So iba-iba yung ano, no? Maraming opinion ngayon, mga lods eh. No, kasi marami pa ring bullish kahit papaano, marami pa rin, pero mas ngayon ata is na parang lamang yung bearish ngayon kasi nakikita nila yung market, yung itsura ng market eh. Di ba? So ito naman, lalo na to, si Robert Kiyosaki says, the biggest crash in history has just begun. No? Nag-uumpisa pa lang daw, mga idol, yung drop ng market. Ayun yung sinasabi niya dyan, ni Robert Kiyosaki. No? Meron pa bang ida-drop? Parang ganun yung sinasabi niya. Meron pa yan. No? Meron pang ida-drop yan, mga lodi. Ayun yung sinasabi niya. Tapos, eto, why Bitcoin just dump? Sabi dito, BTC is simply selling off because macro plus leverage hit at the same time. So, meron naman siyang ibang theory. No, kanya-kanyang theory ngayon, mga idol eh. May theory na tinatago, may theory na babagsak, may theory na ganito. Grabe, no? Ang daming utak sa likod ng nangyayari ngayon, mga idol, no? So, saan ka lulugar? Kung ikaw yung halimbawa, retail, maliit na ano ka lang, investor. Tapos nakikita mo ngayon iba-iba yung opinion nila, no? May sense naman yung sinasabi ng isa, may sense din yung sinasabi ng isa. Saan ka lulugar ngayon, mga idol? Ayan ang tanong, mga lods, no? Sabi dito, mga idol, Japan's 2-year bond yield just jumped above 1%, which means borrowing in Japan may get more expensive. So, mas mahal na daw. That shift scared global markets and pushed investors out of risk asset, including Bitcoin, no? So, dahil dun, mga idol, no? Japan na may kagagawan. The macro-driven drop then broke support, triggered stop losses, and forced leverage longs liquidation, mga idol, no? So ang alam ko, medyo malaki-laki yung mga na-liquidate ngayon eh. Asan na ba yun? Tanga na wala yung liquidation something. Ito ba yun? Tanga na wala. Nakalista yun ha. Hindi ko nalagay. Taragis naman yan eh. So alam ko nasa billion eh. Billion yung basa ko kanina. I don't know ha. So ayun yung sinabi dito. Ngayon, dahil kung kayo bearish, no? At naraman nyo kung bakit nag-drop at nararamdaman ni Robert Kiyosaki na nag-uumpisa pa lang ang bagsak, mga idol. At ito rin, no? Nagda-dump daw yung mga crypto exchange. Pero sabi naman nito ni Danny,
hindi niyan dinadrop, hindi nila binibenta yan. Siniself custody, tinatabi nila yan para mabawasan yung supply sa mga crypto exchange. Ganun yung sinabi. Na? So, iba-iba. Si George naman, ano naman si George? Ang OG ng CryptoZaras, Bitcoin just hit the same signal that preceded every big rally. So sa history naman bumabanat si George, mga idol, no? Sa mga ganitong pangyayari daw, tulad niyan, no? Nung bumaba siya, saka lumipad, parang ganoon. Check natin. Ayan, no? Sabi dito, sana, ayun. Short-term holders are finally capitulating. STH SOPR is sliding toward the 0.90 zone. That level only shows up in a new moment each cycle. In a few moments each cycle. And every time it does, two things happen. Yan Pag lumalabas daw yun, nag-show up daw yun, dalawa lang yung pwede mangyari, mga idol, no? Weak hands, sell at loss. Yung mga weak hands, magbebenta na kasi talagang masi-shake out na sila. Wala na to, mawawala. Kumbaga yung mga iniisip ng iba na bear market o something na pabagsak na, ayun, yung mga weak hands daw. Si George nagsabi nun, tama, galit na naman sa akin yung mga nagko-comment dyan na bearish eh. Weak hands, sell at loss. Tapos isa pa daw. Yung pangalawa, price holds anyway. No, merong mga sobrang parang hindi natin alam sa emosyon nila, naglalaban na kung ano yung naglalaban yung puso at isip nila. So pwedeng magbenta na, no? Saka na tayo, lilipat na lang tayo kapag ganito ganyan. Ganyan na sa isip nila. That's exactly what we're seeing now, no? Ayun sabi ni George. BTC has absorbed 3 weeks of loss, taking without breaking structure. Historically, this setup marks a major turning points. No? Sa historically, nangyari na to. At ano yung mga susunod na pwedeng mangyari? Yung nangyari nung history. Sabi nung 2018, nung nangyari daw to, end of capitulation. Noong 2020, start of the breakout. Noong 2022 and 2023, 2020 pala tong pangalawa, multiple local bottoms before rallies, no? So nagpapakita daw talaga to bago magkaroon ng rally up, no? O paakyat. Ayun yung sinasabi. Now we're back there again. Nandun na daw ulit tayo sa sitwasyon na 'yon. When STH panic sell but BTC refuses to break, it usually means the market is drying up the weak supply. No, yung mga mahinang nila lang nawawala na and building the base for the next leg up, no? So ayun yung sinabi dito ni George, mga lods, no? So yung sa kanya is bullish pa rin yung nangyayari ngayon dahil historically nangyayari to bago magkaroon ng leg up, mga idol, no? Ayun yung kay George, hindi yun sa akin. Binabasa lang natin yung mga news nila. Ito naman, sabi dito ni Jungle Inc., something strange is happening on the XRP ledger. We're seeing a huge burst of account set transactions. Thousands of new wallets initialized at once. Multi-sig plugs being set. Key rotations and the entire wallet clusters is spinning up in a rapid waves. Sabi dito, mga idol, this isn't normal user activity. It looks like infrastructure being prepared. Segregated accounts, institutional sub-accounts, automated wallet creation script, new custodial vault structures, compliance-driven account setups. Ayan. This is the kind of chain footprint you see when a major exchange is preparing new products. Kasi mga idol, yung mga, kunyari, yung mga big crypto exchange, big institution, hindi naman nila sasabihin sa inyo kung ano yung mangyayari, kung ano yung balak nilang mangyayari. So, ang gagawin lang natin is maghanap tayo ng sign, no? Kumbaga, pag lumipad dyan, sasabihin ng mga big exchanges sa institution, hindi nyo ba nakita yung sign? Hindi nyo ba nakita na sinisimot na namin yung mga ganito, yung mga ganyan, tapos bago kami lumipad? Ganun. So, ngayon, sabi dito ni Jungle Inc., meron ng parang mga sign
bago lumipad. May hypothesis with Robinhood completing its 200 million purchase of Bitstamp, one of the only EU-UK licensed exchanges. These transaction patterns look like they're quietly laying the foundation for Robinhood x Bitstamp derivatives exchange. Futures, options, leverage. Something big is being wired up behind the scenes. So, ayan. So, dahil nga hindi naman sinasabi sa atin yon mga idol, tayo na yung mag-imbestiga kung ano yung pwede mangyari sa mga susunod. Mga Lodi, no? Grabe yun, Ripple expands. Ito na yung pinakamalupit na news natin ngayon, mga Lodi. Bago lang to yung news na to. So, ito yung pinaka-bullish na news ngayon, no? Ripple expands its license in Singapore. Napaka-solid ng news na to, mga idol, no? Ripple just got approval to expand payments operations in Singapore. They can now offer payment services using RLUSD and XRP in the world's second richest country, sa Singapore. Ayan, no? Ripple receives approval from Singapore's MAS to expand payment. Big move for Ripple. MAS must just approve an expanded MPI license scope, giving Ripple the green light to scale regulated payment services across Singapore. Ano ba yung nangyari? Clear rules plus real utility equals massive. Ayun yung sinabi dito, no? Momentum for blockchain payments in APAC. Mga Lodi. Grabe. So, syempre, iba sabihin, ang ganda na naman ng news sa Ripple XRP, tapos wala na naman nangyayari. Ano ba naman yan? Eto, Ripple is taking over Asia by storm. So, ito na nga yun. Ripple announced that it just quietly secured end-to-end payment power in Singapore, the financial hub of Asia. An expanded major payment institution license equals full remittance, full digital payment, full control of settlement trails, all under one roof. No? Ask yourself, why does Ripple keep winning licenses in global hubs quietly? With this approval, Ripple can now operate like a mini SWIFT inside Asia, processing end-to-end payments without middlemen. This effectively makes Ripple the prepared settlement rail for Asia's 3+ trillion annual cross-border flow. Patay tayo dyan. This is the green light to run the pipes of the region's entire digital economy. Ayan Eto mga Lodi, syempre sabihin ng iba nga, yun nga, no, na di naman lumilipad. No? Pero, ang sa akin, yung mga ganitong partnership, yung mga ganitong good news na napakadami sa XRP sa Ripple, yun yung reason para lumipad sila. Ngayon, pag nag-bull run mga Lodi o naglumipad yung market, lahat nilipad. Tatanungin ko kayo, ano yung reason ng mga coins para lumipad sila? Dahil sa hype? Halimbawa, yung mga ibang coins, di ba? Anong reason nito? Ba't lumipad to? Diba? Kung lilipad man yan, goods. Kasi syempre, sabihin natin bull market, lahat naman lumilipad Pero bandang huli, makikita mo dyan yung iba, di na lumilipad. No, kumbaga, hanggang dito na lang tayo. Kumbaga, lahat lumilipad na. Yan, boom, boom. Pero makikita mo, yung iba, so hanggang dito na lang. Yung iba, hanggang dito lang. Pero lumipad lahat. Diba? Pero yung iba, hanggang dyan lang. Pero yung, halimbawa, XRP, boom, ganun. Tatanungin, ba't yung XRP? Ang haba ng lipad, kasi tatanungin, ano ba yung reason para lumipad kayo? Ano ba yung use case nyo? May mga partnership ba kayo? May mga ganito ba kayo? Ayun yung sa tingin ko dun, mga loads. Once na tayo is mag-uptrend na, makikita nyo na yung mga may utility na talagang solid, sila yung mga magliliparan ng mataas, yung iba lilipad din, pero may kita mo yung mas mga matataas talaga. Tapos pabagsak na yung iba, nakamit na nila yung yung hype nila, pero magtataka kayo, ba't yung iba lumilipad pa rin? Ay, huminto. Huminto ka na. Dun yung may malalaman kung bakit. Yung mga play ng mga partnership, no? Dun yun makakagat. Dun magkakaroon ng sense kapag pinaliwanag, bakit yung XRP lumilipad pa rin?
Kasi ganito yan, iho ha. Gaganon nyo yun si Brad Garlinghouse. Nakita mo ba yan? Tsaka yung in-acquire namin na railroad. Tsaka yung gantong binili namin. Yung ganto-ganto ganyan. Yung mga nag-apply sa amin ng ETF. Yung ganyan. O. Ikaw, ano ba yung coins na binili mo? Ano po, ganito. O, may nag-apply. May ano ba yan? Ganito. Ayun. Ayun yun. Ayun sa tingin ko ha. Mga idol ha. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng XRP lagi ha. Mga lods, binabasa ko lang yung mga news and nagbibigay lang ako ng opinion ko tungkol sa XRP. Huwag kayong bumase sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng coins. Do your own research. I'm not a financial advisor. Mga idol, no? Yan ang tatandaan nyo, no? Binibigay ko lang yung aking walang kwentang opinion. Ayan. So, base tayo comment nyo. Ito, bukas pa to gabi. Si Miariso. No, bagong karakter to sa Tekken. So baka i-laboratory ko to. Mga lods, pag-aralan natin bukas. Gusto niyo ba mapanood yan? Sabagay, hindi naman kayo mahilig sa ganyan. Ako kasi, matagal ko nang nilalaro yung Tekken eh. Elementary pa lang ako sa bayan, sa may sa Tecmo. Sino ba nakakalam nun? Sa Tecmo, sa tabi ng TDC. Mas magkakailera yun eh. Sa bayan. Sa Gulod kasi ako nag-elementary, mga idol eh. Paglampas ng tulay. Doon, sa bayan. Malayo sa bahay ko. Nagmasakay pa ako. At doon, elementary pa lang ako. So, ito may bagong character. Pag-aaralan ko siya, siguro, pwede ko rin siyang laruin. Pero usually, kaya pinag-aaralan mo yung isang character para malaman mo kung ano yung kahinaan niya, ganun. Kung meron ka ng main character. Wala pa kasi yung main character ko ngayon eh. Sa Tekken 8, which is si Lei Wulong. Wala. So, nagtsatsaga pa lang ako sa mga ibang mga sutoy na character. So, ayan. Mag-news na tayo, mga idols. Ay, hindi. Mag-news tuloy. Magbabasa ng comments, mga idols. Ayan. Ayan naman. Wala na yung 4-year cycle, eh, no? Taragis talaga yun, eh. Nakakainis, eh. Paano ba to? Ayun. Mukhang kailangan yata talagang pagkasyahin ang 500 sa Noche Buena, boss, pag bumaba pa. Malamang. No? Mag-subscribe na kayo kay Clovis Gaming para manalo kayo ng 500 pang Noche Buena. Ha? Pag nag-subscribe kayo kay Clovis Gaming, magra-raffle yun eh. So, may chance kayo manalo ng 500, no? Andiyan yung link ni Clovis sa baba ng description. Ayan, no? Clovis YouTube channel, oh. Subscribe kayo dyan. December na ngayon, so paplanuhin pa namin ni boss kung tsaka ni Clovis kung anong araw kami, i-announce ko na. Pero malapit na. No? Yung natin, parapol kay Boy WhatsApp. Quantum Epic, shoutout sa'yo. Gaming PH. Kahit good news, pabagsak ulit yan. No? Goods pa rin yun sa amin. Sa akin pala. Sayang yung short ko sa XRP bago mag-dump. Tinamaan yung TP ko bago bumagsak. Naku, sayang yun, idol. Paldo ka sana. Si Yokemoto. Si Jared Habon, boss, saan ka nagda-download ng movie mo? Sa hindi ko alam. Di ba wala tayo sabihin, mga lods eh. Alam nyo na yun. Bawal. No, pero nagda-download tayo ng movie. Si Ashnil, nag-short dyan. Akala ko hindi na babagsak, pambihira, bumagsak pa uli. Paunti-unti, buti 300 PHP lang nakuha. Umabot hanggang 2.1. Yaman na naman ng mga exchange. Oh, yun nga eh. Si Ashnil yan ha. Si Maria Cristina Magat, still watching pa rin, boss idol. Shoutout sa'yo, Maria Cristina Magat. Kung nasan ka man. Si Rapi, ngayon nyo lang, ngayon nyo lang napansin na bear market sa tagal na ang market, 6 months na. Oy, malupit to. Ito na sila, mga lods. No, 6 months, wala pang bear months na. Bear market na nun sa inyo. O, yan nyo sila. Okay lang yan, mga lods. Kung tingin nila yan, goods, mga idol. Uy, sorry. Nasa kanila yon, mga lods, no? Bear market na. O yun, parang inulit niya lang pala. So, sabi nun, si Del Rey nun, duguan na naman, sabi ni Robbie Michael Paway. O nga duguan niya.
Ang laki nga na ba ako sa portfolio ko, mga loads, nasa 6 digit. Paper loss. Walang problema sa akin, boss, kahit di na mag-play ang 4-year cycle. Long term naman ako, basta para sa future ng family ko naman yan. Kaso ang nakakalungkot lang, pag nakikita ko price na XRP, nakakapunit ng mukha, parang nasilaw ka sa araw nang wala ka pang tulog. Zombie. Parang kang zombie nun eh, yung ganun. Minsan nangyayari sa akin yun eh. Yung inabot na kayo ng umaga sa inuman. Ayun na yun, zombie na kayo pagka ganun. Lasing na kayo, tapos may araw na. Parang nasusunog yung bulat nyo. May araw na. Ganun talaga, idol eh. No, ayan, si John Robert Damdam yun. Kabayan, mas lamang kasi ang short kaysa sa long. Lugi ang crypto pag nag-bullish. Kasi madami naka-hold, madami naka-long. Kaya madami mananalo pag nag-bullish. So ayaw nila manalo. Tayo, no? Pero pag nag-short, kakainin mga naka-long. Kain din mga naka-hold. Paano hindi makakain yung mga naka-hold kung hindi mo naman ibebenta ng patalo, ng lugi ka, di ba? Hindi yun. Tsaka sa history, mga lodi, yung mga nag-hold, sila yung mga panalo. Ay, tignan nyo pa. Boss Jeblo, challenge 500 pesos pang Noche Buena. O nga, ang lakas ng tamay. Ito pa malala. Masyado pa nilang hinahype yung news na yan, no? Ayaw pa nila tumigil. Talagang pinagtatanggol pa nila, no? Nag-research pa yung iba kung magkano yung ganito, ganyan, pumunta pa sa palengke kung kaya. Na common sense lang yan eh. 500 kahit sa isang tao, di masasayahan dyan sa Noche Buena. At sinabi pa Noche Buena, chop suey. Noche Buena, chop suey. Ngayon, lakas ng tama ng mga ano natin, nagsasalita sa media. Ang lalakas ng tama eh. Jun Abendaño, shoutout sa'yo, si Jemar De La Cruz. Manipulated ang crypto, sila lang talaga ang kumikita. Going to zero ang BTC. Yan ang prediction ni Warren Buffett. Matagal na yan eh. Matagal na marami alam nyo, lalo na ngayong tama, nangyayari na. No? Kasi bago lumipad yung Bitcoin noon, ang dami nagsasabi na wala na yan, going to zero na yan. Ganun. Tsaka matagal na nilang sinasabi yan, halos ilang libong beses na nilang sinabi yan. Na going to zero si Bitcoin, scam si Bitcoin. Pero ano na si Bitcoin ngayon? 'Di ba? Accepted na ng government ng US. Ano pang doon, mga idol? Ano ba 'yan? Hindi niyo ba naisip 'yun? Hal Greenlim, nasarapan sila sa pag-liquidate. Sabi niya, nasarapan sila sa pag-liquidate Mas malaki ata na kuha nila pera diyan kaysa sa pump, sabi niya. Malalaman talaga na, alam nyo mga idol, easy lang ngayon. Ba't kasi masyado nalulungkot? Dati nga nung pagkatapos ng bull market ng 2021, nung sa Axie Day, tayo na, pag gumigising ako, negative 15, negative 20%. Ngayon, bumaba lang ng negative 7, ang dami nang umiiyak eh. Ano ba ngayon? Oh, negative 6, negative 5. Ganun lang yung mga babae. Dati pag bumaba, puto negative 20. Ngayon, onting lang, ang dami na agad nasasaktan at ang dami na agad nagiging bearish, ang dami na agad magagaling. Bear market na, ganito ganyan. Sige, okay lang yun eh. Siyempre, discarding yun eh. Doon yung sa tingin nyo pwede mangyari, which is good yun. Kasi, siyempre, at least, meron kayong idea kung ano yung ginagawa nyo, di ba? 4-year cycle top yung October 6, bear market na. Kung crypto basihan, pag may new all-time high pa si BTC, meaning invalid na yung 4-year cycle. O yan, sabi ni XJP Cat. O ayan, sabi niya daw hindi na gagawa ng all-time high yan. 120 lang. O ayan magagaling nila. Paano pag nag-127? Anong mangyayari sa'yo? Di sabi mo, ganun lang, no? Umabot pa pala. Okay, gaganon lang siya. Dati sinabi mo pala ba, mo na. Si Clavis. Ayan. Mapapalitan na ba si Jerome? Maabangan natin kung ano mangyayari sa sunod na YT channel. Alam mo mga Lord, si Jerome ata mapapalitan, hindi ko alam kung May o April eh. Matatapos yung kanyang termino
na pagiging Fed chair, na sa excited ng palitan ni Trump yun eh. Meron na siyang napili, di ba? Kaya lang di niya muna sabihin. Sa bigla niyang sinabi no, si Brad Garlinghouse, patay tayo dyan. Sana all meron pang Divisoria. Ayun, oo nga, pang Divisoria, no? December na mga katropa. Wala nga, parang nag-aalangan nga kasi sobrang traffic eh. Malapit na yung parapol ni Boy WhatsApp. Oo nga, malapit na. So, subscribe na kayo dyan. Ganyan din siguro ginawa dun sa flood control funds. Tapos sabihin ng mga sutoy sapat na yung ganun. Ganitong halaga ng budget para sa isang pamilya. Sarap manghuli ng pating or pirana. Tapos yung mga sutoy yung i-lure at i-bait. Alam nyo, malakas talaga yung tama na nagsabi nun, 500 mga lods. Si Pablo Hodge, Coinbase bought another 20 million. Ay hindi, wala to. Ano to? Saan binan ko na yung ano na yan yung words na yan Saan naiiwan ka pa rin. Yung mga nagsasabi ng 500 na ibig sabihin hindi sila namamalengke. Siguro hindi sila namamalengke. Pwede ba yon? Bibili ka ng pasta, ng sauce, ng ham, wala kang sibuyas bawang. Magluluto ka ba ng spaghetti na walang gisa-gisa? Mantika, di ba? Gasol, sabihin natin electric, ang lakas ng tama ng mga yon, men. Daig pa yung mga rugby boy sa tulay. Fake news yung sked, fact check. Ito, may tagabantay tayo dito mga idol Nung pag may news ako, sa akin yung nakuha yun, di ba? Yung ipapact check dito. Ayan fact check daw. Ikaw na mag-fact check. Binigyan na nga ikaw ng clue Mukhang matatali yung pusta ni Jake Clabber na 750 USDT per XRP this year. Sa akin, 1 to 10 lang yan magka-TP na ako. Dapat kasi tinuro sa school ang crypto, hindi kung paano maging empleyado. Di sana nakabili tayo ng tiga $1 na BTC kahit 5K lang invest mo sana. O nga no? Wala kasi talaga Rich Dad Poor Dad, basahin niyo yun mga idol. Malupit yun. Boss, down pa ng konti bago lipad. Sana nga Beans, no? Si Eman Velasco yun at saka si Cosette. Shoutout sa inyo. Jasperson. Yo guys, Boss Jeb, bili na naman ulit. Long term naman ako. Yan, buti pa si Idol, long term Bukas pa yan magsasalita si Jay Powell Loads. Bukas pa ba? Sa bagay, advance kasi tayo ng 12 hours December 4-5 Pacific Standard Time sa oras nila. Okay. Phil Habis, ayan. Shoutout sa iyo Mark Tonix namumulan na load, sumasabay ang crypto market sa sale ng mga malls, talagang matirang matibay. Oo nga alam niyo ba ni Sabado nag-mall kami. Sobrang traffic sa SM Fairview, taragis yan. Lumabas kami ng SM alas 10 ata ng gabi. Nakauwi kami rito alas 12:30 na ng gabi. Ang lapit lang Kung mga normal na biyahe lang, 15 to 30 minutes, ando na makauwi na kami. Grabe, naabot kami ng ilang oras dun sa traffic Sumpa Ay, grabe talaga yan. Ang buti na lang, hindi, kumbaga, nakasakyan kami. Hindi kami nababasa kasi minsan umaambon ayan. Summer Empire TV, shoutout sa iyo. Meowsy, Idol, yung isa sa pinakasimpleng money laundering ay yung bumili ng winning jackpot ticket sila, yung bibili ng ticket para palabas na sila yung nanalo sa loto, pero binili lang nila yung taong totoong nanalo. Pwede ba yun? Paano malaman kung sino nanalo? Minsan kasi hindi naman sinasabi kung sino nanalo. Alam mo, may mga kilala ako alam istorya pala, hindi ko kilala yung mismong nanalo. May mga istorya ako na nakwento sa akin na yung mga nananalo daw ng loto, valid naman kasi yung ticket ng 1 year. So hindi na muna nila kukunin yun. Kasi syempre, pag kinuha mo yun, mahalata ka, 'di ba? Alam mo naman sa Pilipinas mga naglalaway yung mga tao 'di ba? So,
gagawin ng iba daw, mga ilang buwan, papalipas, sa kanila i-claim. Parang ganun. So, paano malalaman kung sino nanalo ng loto? Ako kahapon, Lods, nagbodega XLM 5 digits, mali din. Sabi mo nga, di natin alam. Goods lang yan. There's a dump, there's a pump. Tama. Tama ka dyan, Books. Okay lang yan, boss. Long-term holder naman tayo. Walang mawawala, everything to gain. O, ayan, tama. Yung mga malulupit talaga ng mga matagal na nanonood sa akin talaga. No? Nelwin Ocampo, yes sir, alam na bare months na. O, si Idol, bare months na raw. Skylab, manhid na sa shakeout. Uninstall mga wallet, manood ng news kay Boss Jeblo. O, ayan. Kung pwede lang pwede ko lang gawin yun mga lods eh. Kaya lang, kailangan natin mag-upload ng video at mag-news eh. Antonio, Idol, babato pato. Masundot pa ang 1.8 sa daily time frame indicator ng stochastic RSI. Nasa 49% pa. Yan, sabi. Saan na ba? Bumaba na ba? 1.8 banda dito yan. Ayan, dito banda. Ito. Ito yung 1.8 na pwede na, no? Ayan. Sama na natin to. Pero usually kasi mga gantong week hindi na dapat sinasama eh. Pero lagay na natin dyan, no? Ayan yung ano niya ngayon, range. Time will come, mababawasan ang mga bangko. Rodel Domanico, shoutout sa iyo, Idol. Pwede kasi magkakaroon na tayo ng cashless base, na tayo, no? Payments. Romel Babiera, laglag na naman pero may balak yan si XRP by the dip uli. Ayan, kasi pinipilit talaga ng mga big institution na ilaglag yung mga retail sa tingin ko eh. Lord, saan maganda bumili ng crypto? Sa mga crypto exchange tulad ng Bitget. Ayan. Bitget. Nandiyan yung link natin. Saan ka bibili? Sa crypto exchange, Idol. Yes9 Vlog. Parang matutuloy ata yung 500. Ayan, parang ganun nga Idol eh. Sela Bila, yo boss, ang lupit ng intro, sabi niya. Ayan, si Ardel Navigator, sadista si market maker, gusto lagi ang duguan, maawa naman sana sa mga bagsak na ang portfolio. Mark Steven Resco, bumisita lang ako dito sa YouTube channel ni Jeblo para tanungin if bullish pa rin ba kayo? Bullish pa rin pa ba kayo? Ayun. I say it again. Ito, magaling to si Mark Steven. Walang mga institution na maging exit liquidity ng mga retailers na nag-enter kada dip. Ang recession is coming na malaking espadang babagsak para sa mga retailers. Ganon nila sisipain palabas ang mga retailers at ang mananaig ay ang mga mayayamang tao. Lupit nun Sobrang lalim ng Tagalog mo, Idol Pwede yan kung magpapadaig ka, kung bibenta mo yung asset mo ng patalo. Pero kung willing kang i-hold yung iyong asset ng matagal na panahon, hindi alangan namang hintayin ka pa ng mga big institution. Siyempre gusto rin kumita nun. Kung willing ka mag-hold ng isang cycle, sabihin mo na 4 years, no? Tsaka sabi ko nga mga Lodi, ngayong nangyari kasi baliktad ngayong cycle na to. Nauna yung mga retailers ngayon kaysa sa mga institution Dati ang nangyayari, mga big institution, mga whales, nauna yan. Tapos pagpasok ng mga retailers ay sila yung mga magiging exit liquidity. Di ba? Sila na yung magiging exit. Ngayon, baliktad yung nangyari. Nauna yung mga retailers, bago yung mga institution, bago nag-apply yung mga big institution ng ETF, ng ganito, ng ganyan. Meron ng mga nakapasok na retailers. Kaya ang ginagawa nila ngayon, kailangan ma-shake out natin itong mga nauna na to. Mga taragisto mga to. Naunahan tayo na ito. Di ba? Parang ganun So, it's a will. Kung sino yung malakas yung willpower, may haki. Ang magwawagi mga Lods, no?
Paano kung hindi ganun? Paano kung ang nangyayari ngayon habang bumabagsak, nagbubudega rin yung mga retail? Oh, anong gagawin ng mga big institution? Hindi ma-shake out, lagi nagbubudega rin sila eh. Oh, tapos bababain mo pa. O di pag nagbubudega rin yung mga retail, oh. Bahala kayo, gusto niyo magpababa, magbubudega rin kami. O ganun, ano nang gagawin ng mga ng mga ng mga big institution? Hindi natin maano to mga to, paliparin na natin to. Ang gagawin nila, papalipad din nila, tapos hintayin nilang take out na, mag-take profit na yung mga retailer. Syempre, alam nyo naman, pag mga retail, mga konting lipad lang, may mga target din yan ng mga price eh. Diba? O, pag kunyari, halimbawa, XRP. Halimbawa, XRP. Anong target price mo sa XRP? Kung hindi na talaga nila kaya ma-shake out yung mga retail, gagawin nila, sige, pump na natin. So, ang unang pump niyan, 4 or $5. Pang! Pag nag-$4-5 na yan, marami na magte-take out dyan. Marami na magsisialis dyan. Oy, take profit na tayo. O, nabawasan na. O, consolidation muna. O, marami nang nag-take out. Marami nang lumabas. O, up na ulit. Pang! O, bumabot ng $10. $10. Oy, syempre, yung mga small retailer tulad natin, syempre, uy, paldo na tayo. O, di ba? O, take profit na tayo. Nasa $10 na eh. O, di sige. Consolidation ulit. O, marami na ulit talaglag. Konti na lang may hako ng XRP. Hinilimbawa ko lang XRP ha. Konti na lang. Sige, yung iba ka dyan, mag-aabang na ng pagbabayan para makabili ulit sila. So, ang gagawin natin, hindi na natin ibababa. Iiwan na natin sila. Pang! O, ganun. Pang ng pang. Pang! Ganun na yung mangyayari pag di na nila kayang i-shake out sa baba. Mga lods, no? Gagawin na nila yung secret technique ni Jeblo. Si Dex Friends Channel, shoutout sa'yo. Si Kalashir ba yan? December, slow crash, daming long and sunog dyan. For sure, pang Noche Buena, talaga 500 lang. Oh, grabe yun Si Justin Mark, kung lahat nag-iisip magbenta this third quarter, bakit tataas ang market? Malay nyo, mag-rally this December. Maaga lang ang 4-year cycle, hindi lang tanggap ng iba. Pwede rin yun. Pwede rin naman yun, mga lods, no? Si Long Lasting, Don't Panic. Golden King, hindi na madala ni XRP sa hype. Si XRP loads naging meme coins, puro hype na taga US. Puro hype na taga US. No, yan si Golden King. Kung sa iba loads is disaster ang drop, is sa akin blessing. Imbak ng imbak hanggat magsawa. Tama, mga loads, no? Santos Jandel, shoutout. Si My Dream. Buti pa yung presidente na di pro-crypto. Marami pang nagsaya ng bull run ng mga nakaraang bull market. Pinagkakitaan lang ata ng Trump family ang crypto. Tulad niyan, malapit na matapos termino ni Trump. Hayahay, paldong-paldong. Malapit na ba? Parang kakaupo lang nun. Tagal pa, idol. Yung mga TA guys, hindi naniniwala sa news, mas naniniwala sa indicator. Ito may sense yung sinabi na ito mga lods. Kasi ako, isa sa mga reason kung ba't hindi ko masyadong pinapansin yung galaw ng market, kasi mas nagpo-focus ako dito. Kasi syempre long term naman tayo. Kahit nahayaan ko na yung bodega ko dyan, kahit anong mangyari dyan, bumaba tumas, walang problema. Isa yun sa mga reason kung ba't hindi ako minsan nalulungkot kahit nagda-drop Na-excite pa nga ako kasi pwede kong dagdagan yung iniimbak ko Pero ang nilalaro natin dito sa futures. Pero hindi advisable na mag-futures mga lodi, lalong-lalo na yung mga bago pa. No? Mas maganda pag-aralan nyo muna, demo trading muna kayo, ganyan. Dahil imbis na i-futures nyo, is i-bodega nyo na lang. Ayun yung payo ko, mga idol. No? Ito is parang kailangan ko lang talagang gawin at matutunan ang futures dahil hindi ko alam. Na-addict na ako dito. Addict, mga lods, no? Ayun lang yan. Pero ang payo ko, mas maganda mag-spot lang muna, lalo na pag bago kayo. Huwag na kayo mag-futures. Mauubos lang kayo. Puro DCA lang, pero nakaka-depress. Bingi. O binge. Watch na lang
ng maraming Pinoy bait videos kahit malakas mambola yung foreigner o super clickbait ang thumbnail. Tapos nood din ng mga nega videos ng India at Pakistan tulad ni na Backpacker, Ben Orbald and Bankrupt para lamang sabihin sa sarili na it's not as bad over here. Ayan si Idol, mukhang binabalance ni Idol yung kanyang emotions sa mga panonood ng video. Sino yun? Si New Gamer, shoutout sa'yo Idol, easy ka lang. Basura man, isa lang ibig sabihin yan, boss. Hindi kumagat sa hype ang mga tao. Alam na kasi nila na nasa mataas na value na ang crypto eh. Inaasahan nila na may ipit sila sa itaas. Pwede, ang galing nun. Pwede yun, Idol Bibo, dump before the pump ba to, boss? Pwede rin. Shoutout sa inyo. Ano to? Gagawa pa yan ng isang drum. Ayan, si MG Gaming, ano to malupit na TA ito. Laging panalo daw to Ayan. YouTube.com. Bakit di pa rin nalipad sa kabila ng news? Simpleng explanation. Ito, malupit mag-explain to. Ikaw ba yan, Kuya Kim? Big boys can easily move their position unlike sa stock. Sa market, every trading day, may limit lang ang high at low. Once may makita ang mga big boys opportunity mag-invest, pwede nila i-sell ang crypto nila, then lipat. Watch nyo Preston sites. Nag-post sila ng proper education for information sa crypto. Yan daw. Pero kasi, ako ngayon, siguro pwede to sa mga hype coins, yung mga na-hype na coins, ganyan. Kaya nga, ang focus natin ngayon isa utility coins mga lods Kaya tama yung sinabi natin kanina sa unang video, kaninang umaga, na once na mag-play na yung Clarity law, yung Clarity Act o yung regulations natin, doon na madidecouple yung mga hype coins sa mga utility coins. Diba? So, ayun yung sa akin doon. Disley, shoutout sa iyo, always yan. Project Nako Vlogs. Magbantay ka load sa 1.9 kasi kapag di niya nabalikan ang price na yan, may hirapan po si XRP na umakyat. Sabi ni Idol, bago daw umakyat si XRP, kailangan niyang tamaan yung 1.9. Kasi kapag di niya tinamaan, dito lang siya. Parang ganun. Ganun ba yun, Idol? Ayan malapit na. Sabi ko, dapat bukas na ito bumaba Wala pa tayong pang trade Tsagayin ko talaga tong $21 na to. Pag magkakita ako ng chance dyan. Si Project yun Lods, gaya nga po ng sinabi ko sa comment doon sa isang video mo, nababagsak pa si XRP ng 1.92. Di ka naman po namamansin. Nagbabasa kasi ako ng comment usually gabi, Idol. Ikaw naman matampuhin ka agad Diba? Gabi tayo nagbabasa, mga lods. Pero syempre, binabasa ko naman lahat ng comment nyo kahit nung sa umaga, mga lods. Binabasa ko yan. Minsan nga, dyan ako bumabase ng mga i-news ko sa mga comment nyo Joseph Berdin, shoutout sa iyo. Bitcoin Honey, Chris Pogi, sunog loads. Mahal na naman ang binayaran ko sa lesson learned. Huwag mag-trade kapag end of month report. Grabe, end of month, no? Oo nga, usually, medyo malikot Grabe Idol si RJTV. Grabe Idol yung candle. Parang espada na tinusok sa katawan ko. Grabe naman si AJTV. Papel durog. Di na kayo natuto. Futures pa. Ayan. Mag-spot na lang daw kasi. Tipi muna sa Sachi, pambayad bills. Aray mo talaga. Ano nangyari sa Sachi? Ang dami na. Sachi. Ito talaga Sachi Yun nag-bounce ni Sachi nagsimula nung nag-drop siya 28 hanggang 1. December 1 kanina lang to. Mga Lodi, 24 hours natin. Ngayon nag-bounce siya. Mukhang maraming nagbudega nang nakita nilang nag-drop si Sachi. Ayan, aray mo, sabi dito ni Kel Cutie. Albert, kasama ako dyan sa nasunog, sakit malala. Hindi para sa akin ng futures, magtambak na lang, wala pang sakit sa ulo. Pwede naman yun, Idol
Nochi, shoutout sa'yo. King Shangsheng. Miao Pusakat. Paalala, Bitcoin cycle, Bitcoin halving, sell after Bitcoin halving. Ito yung may mga strategy ng mga ganyan talaga. Meron niyang 500 days strategy pagdating sa halving. Ito. Ferdinand. Ayan. Shoutout sa iyo. Si Albert. Wasak na naman ako. Ayaw ko na mag-trade. Grabe si Idol. Nawasak ng puso ni Nasty Mac. Pinoy. In Canada Life. Ayan. Shoutout sa iyo, Idol. Ferdinand, Stephen, at si Albert pa rin talaga ang nag-champion. Si Albert, mga lods, shoutout sa iyo. Ikaw ang champion ngayong gabi. Mga loads, no? So, ayan ang ating news ngayong gabi, mga lodi. Sana na-enjoy niyo yung ating video. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Check niyo kung naka-subscribe na kayo sa ating channel. Subscribe kayo kung hindi pa at gusto niyo ng ganitong everyday news update, mga lods. Siyempre, like niyo yung video natin. At sa mga gusto manahan lang pang Noche Buena na 500 Noche Buena sa ngayong December kay Boy WhatsApp, mag-subscribe kayo sa Clovis Gaming. Nandiyan yung link sa description, mga lods. Ayan, no? Yung Clovis YouTube channel. Click nyo lang yung Cloy TV, ay Cloy 23. Pag subscribe nyo dyan, nako, may chance na kayo magrahan lang pang Noche Buena. So, ayun. Ayun yung ating news ngayon. Maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits tayo bukas ng umaga, mga lodi. Alam nyo yan, everyday tayo. Love you all. At What's up? Subscribe to Clovis. What's the name again? Gaming. Clovis. No. Ano? Like the nickname of the name. Cloy? Yeah. Oh, Cloy 23. Subscribe to Chloe 23 and subscribe to Jablo. If you want to subscribe to Chloe's Gaming, it's link in the description. And one thing, I'm not gonna say it because I'm really tired. Just kidding, 6'7".